Bantay sarado ngayon ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX ang Bulkang Kanlaon matapos na sumabog kahapon. Ayon sa PBOX, nagsimula ang explosive eruption ng bulkan alas 3:03 ng hapon. Nagtagal ito ng 4 na minuto at hindi na nasundan pa. Sa lakas ng pagsabog, nagbugay ito ng aabot sa 3,000 metrong abo mula sa bukana ng bulkan. Bagamat hindi nagtagal, sinabi naman ni PBOX Director Dr. Toto Bacolcol, umabot na hanggang Guimaras ang idinulot na ashfall ng pagputok. Sa ngayon, maigi nilang binabantayan ang Kanlaon dahil sa maaaring lumawak pa ang delikadong pyroclastic density current na hanggang 6 na kilometro. Yung pyroclastic density current, ito yung tawag natin dati pyroclastic flow, and kasama po nito ay mga bato, volcanic gases, ash, and mga rock fragments that buwababa on the slopes of a volcano at high speeds. Minsan umaabot ito ng hundreds of kilometers per hour. Kapag tumama po sa iyo yung pyroclastic density current o pyroclastic load na tinatawag natin dati, ay sigurado pong hindi na po tayo makakaligtas. Nakataas ngayon ang alert level 3 sa bulkan, nangangahulugan ng posibleng ilan pang mga pagputok. At tabianan po ninyo mamaya si Dr. Toto Bacolcol for updates. Dagang salamat, Edwin. Magandang umaga sa mga taga-Seattle, Washington at saka dyan sa Kelowna, British Columbia sa Canada. Magandang umaga ho sa ating mga suki dyan sa iba't ibang panig ho ng mundo. At magandang umaga din po sa mga tech Kinapawan. Kinapawan lang po yan. Ma'am Dottie Molino, kumusta na po kayo? Ha? Si Dr. Toto Bacolcol. Ayoko kumustahin dito yung iba't ibang mga bulkan. Nung last time na kinumusta ko sa kanya si Taal, biglang pumutok ka. Pero wala tayong choice, ha? Ma'am. Doc Toto, magandang umaga po sa inyo. Yes, sir. Magandang umaga rin po sa inyo. Opo, kumusta na ho si Kanlaon? Nasundan pa ba yung putok kahapon? Okay, so hindi na po nasundan ang pagputok ng Kanlaon kahapon. Sa ngayon po, nakapagtala lamang tayo ng 19 volcanic earthquakes at yung sulfur dioxide natin kahapon ay umabot lamang ng 1,669 tons per day. So, hindi siya phreatic, ha? Talagang magmatic eruption siya? Volcanic explosive eruption po yung classification namin for now. Explosive eruption. Anong kaibahan ho nun sa magmatic eruption? Actually, hindi pa namin ginagamit yung magmatic eruption right now. Tinitingnan pa namin kung may bago bang magma. Yung mga abo yung mga abo kahapon, we will analyze the ash and see if may bagong magma na involved. Kasi po yung mga previous na ashing events natin ay nanggaling po yun sa lumang magma. Ganun ba yun? So may palatandaan po kasi kami. If it's a fresh magma, nanggaling sa fresh magma or sa old lumang magma. Yes, that's right. Ganun pala yun. Na nagkaroon po ng pagsabog, nagiging pino yung mga bato, nagiging abo. So malalaman po namin kung galing po yan sa mga lumang bato na napino lamang or galing po sa bagong magma. So for now, we are using explosive eruption. Explosive eruption. At na-analyze na namin, pwede na namin sabihin na, this is coming from a new magma or this is from old magma. Okay. Pero lumayo pa ba? Kasi kahapon ang report hanggang Guimaras, umabot siya Actually, hanggang Iloilo po at Antique. Yung ashfall. Layo pala nang naabot niya, no? Depende po kasi yan sa direksyon ng hangin. That's right. Oo, pero yung umabot sa may bandang Iloilo, hindi na ganun kainit. Hindi na po. Wala na. Pero may nakita akong picture na medyo marami-rami. Siguro pinag-ipon-ipon niya, kaya medyo marami-rami. Teka nga pala, bakit ito si Kanlaon gaya-gaya kay Taal? Hindi ko iinggitan po sila. Sana po tumahimik muna sila at magpapasko eh. Para hindi naman magkadugtong yung vent nila, yung ano nila, walang silang connection sa isa't isa kasi ang layo eh. Yes, wala po. Hindi po independent po yung mga magma chambers po natin. Wala pong kinalaman yung isang bulkan sa aktibidad ng kabilang bulkan. Okay. Anyway, Doc, kumusta naman ho yung ating bill? Yung modernization ng Pag-asa ng PBOX. Last week, nagkaroon na ng interpellation
madaling naipasa. And supposed to be kahapon, napunta kami ng Senado para po sa period of amendments na. Hindi natuloy. So ngayon ulit, babalik ulit kami sa Senado for amendment. And then, pagkatapos yan, magkaroon ng third reading and then yung version na ng Senate at saka yung House i-reconcile na. Teka muna, December 21 kasi yung bakasyon nila eh. May time pa, no? 2 weeks pa eh. Yes, may time pa kung hindi man aabot yung BICAM early next year, pwede pa yun. Pwede pa, oo. Yes, kayang-kaya po yung habulin. Oh, sana ho gawing urgent ng presidente. Mr. President, baka naman po pwede Speaker Martin at saka si Senate President Chis Escudero, baka pwedeng ilabi ho ninyo na gawing urgent ito, considering na dalawa itong magkasunod na putok ng bulkan, no? Di ba? Tatlo yung bulkan natin na may alert level ngayon. Oh, Mayon. Mayon, Oh. Taal, at Canlaon. Okay, pero dito sa dito sa Canlaon na hindi na siya nasundan, but still nandun ho yung yung threat pa rin ho ng posible pang masundan ito. Yes, kaya po yung itinaas namin sa alert level 3. So ang alert level 3 ay nangahulugan na karoon ng hazardous eruption in the following week. So again, yun yung paalala sa mga kababayan na mag-ingat, and yung nakatira beyond the 6-kilometer danger zone ay maghanda-handa na rin just in case na mag-escalate pa yung activity. Dr. Toto, maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo. Thank you for joining us. Maraming salamat din po. Si Dr. Toto Bacolcol ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology.